May nagtanong sa akin, "Hello po, Boss Ray. Lagi po akong nanonood sa TikTok nyo. Totoo po ba tong sinend nila sa akin sa email ko? Salamat po. Sana mapansin niyo po. Notice, preliminary hearing is already scheduled on March-April 1, 2025 for your statement of claims case for violation of Article 354 of the Revised Penal Code, Republic Act 784-84, collection sum of money, subpoena already released and for deliver in your home and company address. If failed to attend, warrant will be issued within 24 hours prior into your compliance. Best way to avoid all these unnecessary circumstances is to pay your loan now. Coordinate with us and we are willing to help you and give you discount just to clear your account. Legal Assistance Secretary, Mr. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman ho sila, no? Nagpadala na naman ho ng mensahe na hindi ko ba malaman kung talaga bang may legal assistant secretary sila eh. Doon ho nakalagay yung Mr. Ewan ko. Kasi kung to talagang may alam sa batas to, hindi ho ganito yung isusulat dito sa mensahe. Tingnan nyo ho, mali-mali. Explain ko sa inyo, ha? Okay. Meron daw ho ng preliminary hearing. Nakaschedule daw po sa March-April April 1. Peteng talaga naman. March-April 1. Ano ba naman klase? Bakit bakit March tsaka April? Tama ba yun? Ano na lang yung bang tawag dito, itatype na lang, mali pa. Tsaka, tawag dito, i-proofread po muna bago isend. O di, nawawalan ho ng say-say yung pinapadalang mensahe. Di po ba? So, maling-mali. Nang teteng tong mga to. Maintindihan kung saan kinukuha. March, April 1 daw po ang hearing niyo. May gano'n na palang date ngayon. Okay. Tapos sabi daw po is for your statement of claims case. Statement of claims. Ang statement of claims po kasi nandun lahat nakalagay yung kung ano man yung inaangal nyo dun sa sa ihahabla po ninyo. Ba't naging case? So, diba? So, mali na naman. Ito pa ho. For violation of Article 354 of the Revised Penal Code. Ano po ba yun? Libel ho yun eh. Ibig sabihin, kayo pa ang tawag dito, nagsasabi ng masama tungkol doon sa OLA? Tama ba? Parang mali yata yung inalalagay nyo eh. Yung pang kliyente ninyo, ang kakasuhan nyo ng libel, samantalang kayong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, ang gumagawa ng mali siya doon sa kliyente ninyo. 'Di ba? Puro pangaharas ang ginagawa niyo, libelous talaga yung mga pinagsasasabi ninyo. Minumura niyo eh. Kung ano-anong hindi magagandang salita lumalabas sa bibig niyo. Tapos kung laitin niyo, di dapat kayong kinakasuhan ng libel, mga gago. Sira ulo. Tapos kliyente nyo, nakita nyo, di ba? Maling-mali. Mariosep. Tapos yung Revised Penal Code, Republic Act 784-84, baka ho 84-84 ito. Ito na naman yung Access Device Act po natin. Hindi naman ho applicable sa inyo yun dahil ho sa credit card yun eh. Mariosep. Pagka sinabi nyo kasi yung Access Device Act po natin kasi pagka kunwari ginamit po yung yung credit card sa hindi maganda, pagka hindi kayo nagbabayad ng maayos doon at napatunayan na talagang kunwari lumipat na kayo ng bahay, hindi ko sinabi sa kanila, yun po, doon na nakapasok yun. Sa RA 84-84. Ano kinalaman ho nito sa
Samantalang kung tutuusin ho, sila ho ang dapat maanuhan yan dahil nagpapadala ho sila ng hindi ninyo nalalaman doon sa ano nyo, sa inyong e-wallet. Oh, di ba? O sino mga yun ng ano, gumagawa ng kasalanan? Di ba sila? Lahat ng ito, balik ho sa kanila. Nakamote. Tapos po, sabi, yung daw sampina is already released for deliver na raw po sa bahay, tsaka sa kampo. Wala namang problema yun, kahit saan yung deliver yan. Just make sure na secured yun. Okay, tapos pag di daw ho kayo ng naka-attend, may warrant na agad. Nakaranteteng naman, Ito lang ang sasabihin ko sa inyo pagka naka-receive kayo ng ganito. Sagutin nyo, sige kamo. Uluyan nyo na kamo yung demanda para kamo magkaayos tayo sa korte. Tignan ko kung ano sasagot sa inyo yan. Oh. Puro walang kakwenta-kwenta yung pinaglalalagay. Huwag nyo stressin ang sarili nyo dito. Hindi po ba? Puro kalukuhan eh. Mali-mali ba? 354. Kayo pala nag-ano eh. Oh, kayo pala, minumura nyo pala sila. Tawag dito, sinisiraan nyo sila. Oh, kaya kinakasuhan kayo ng libel. Sira ulo talaga itong mga to. Maintindihan. Bagka ho ganyan. Maski ho, kwari, tinawagan kayo, i-demand. Sige ganyo. Tuloy nyo na, doon ako kakamo tayo magkita sa korte. Wala naman gagawin yan. Hindi ho makakatungtong ng korte yan. Pupusta ho ako sa inyo. Malabo pa sa alkitran yan, gusto nila mangyari na yan. Sila ho ito ng abuso. Sila ho itong maraming nilabag na batas. Tapos ipang nila, pananakot nila, yung pagdidemanda. Di po ba? Wala naman hong problemang magsampa sila. Kasi karapatan ho nila yun talaga. No, lahat naman ho tayong tao. Meron tayong karapatan demanda kung sa tingin natin talagang demanda. Pero I don't think, na magpo-prosper yan. Kasi siguro yung sa dami ho ng kawalang niya ang ginawa niya sa kliyente. Sa dami ho ng nilabag na batas. Doon pa lang po sa interest. Oh. Sablay na yan. Baka sila ho ang mapahamak pa. Di ba? Sige kayo, oh. Kasi kamo wala namang problema, babayaran ko. Pero ba't kasi ginanito nyo ko? Di ba? Mario Joseph, one way of harassing kayo nito eh. Tinatakot kayo na naman. Di ba? O tapos, ito pa. Oh. Sa taas, yung preliminary hearing handa na raw, nakaschedule na ng March, April 1. Pero sabi sa baba, best way to avoid all these unnecessary circumstances is to pay your loan now. Oh. Tapos magtutulungan para ko kayo mabigyan ng discount. Di ba? Kung naisampa nyo na, dito na tayo mag-usap. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ang mahirap po kasi dito sa mga bugo at abusadong online lending apps na to, ipinananakot po lagi nila yung pagdemanda. Di ba? Samantalang sila itong mismong hindi makatungtong sa korte. Sa barangay nga, hindi makatungtong yan eh. Oh. Sa korte pa. Huwag niyong pinaniniwalaan yung mga ganyang klase ng mga pananakot po nila. Taktika ho nila yan para kayo nervyusin. Para kayo magkaroon kayo ng anxiety at depression. Di ba? Samantalang napakadali yung mani. Kakausapin lang naman kayo ng maayos. Di ba? Kung hindi kasi kayo ginipit ng mga at hindi kayo sinalbahe, malamang yun, matagal yun na ho tinapos yan. Tsaka kung sinunod lang ho nila yung The Truth in Lending Act, in-explain sa inyo, sigurado, baka hindi kayo kumuha sa kanila ng utang. O, di ba? Kasi within 7 days, magbabayad na kayo. And not only that, half of the proceeds lang ang makukuha ninyo. Ay, lukuhan. Di ba? So, dun sa nagpadala nito, huwag nyo katakutan, hindi ho totoo yan. No? Walang katotohanan sa mga pinagsasabi. Mali-mali ho eh. Kayo sasampahan ng libel? Kayo sasampahan ng Article 84. Ala naman kayong credit card. Credit card ho ba yan? Oh, di po ba? So, mali. Walang bisa ho yung ganyang mensahe na yan. So, ang gawin nyo na lang pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Para lang matapos na yung mga kabulastugan yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like,
pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.